Yun, ah, lagi pong mayroong dalawang klase. Amen? Kung mayroong langit, mayroong, lagi magkaano yan eh. Kung mayroong mabuti, mayroong, okay. So wala pong ano dito in between o neutral na haluan mo. Lagi pong hindi yan pwedeng magsama. Lalo na po ang liwanag at dilim. Hindi po yan pwedeng magsama. So may dilim, mayroong liwanag. Merong go, merong stop. O alangan namang green yung traffic. Stop ka. O kaya nag-red yung traffic, go ka naman. Hindi pwede yun. So magkasalungat lagi yan. Meron pong maganda, meron ding pangit. Merong winner, alangan namang winner ka tapos loser pala. So magkaano po yan, magkaiba yan. Merong ligtas, merong lahat ba ligtas? So, merong ligtas, merong hindi. Okay, merong sumusunod, meron ding hindi sumusunod. O, hindi po pwedeng, pastor kasi, minsan sumusunod din naman. Minsan hindi. Partial disobedience is totally disobedience. So, hindi pwedeng haluan mo yung pagsuway, yung pagsunod ng pagsuway. Pareho din. Sumusunod ka pero madalas suway, unbeliever ka pa rin ang labas mo nun. Okay. Meron namang at ito pong ating pag-aaralan. Dahil ulitin ko, hindi pwede yung gitna. Kung merong pinagpala, meron ding hindi. So, ang pag-aaral lang po natin yun, blessing and cursing. Ngayon ang tanong, mamili ka, saan mo gusto? Pagpapala o sumpa? Kasi hindi pwede, sabi ko nga kay Dindo kanina, ang utang hindi pwedeng hindi yan bayaran. Mananatiling utang yan hanggat hindi mo binayaran. At kung sa Diyos tayo nagkautang, maunawaan naman ako ni Lord. Mabait si Lord. Sino may sabi sa iyo? Kung mabait si Lord, bakit pinuksa niya yung mga suwail sa panahon ni Noah? Yung mga Israel, pinagtutuklaw ng mga ahas. Si Lord ang nagpatuklaw nun. Yung nabaon sa lupa. Si Lord ang may gawa nun. Puro bait ba ang Diyos? So once na ang tao ay sumuway, meron pong consequences. Amen. So kaya ulitin ko ang tanong, ano ang gusto mo? Blessing or cursing? Kasi yung mensahe natin ng Friday, choice mo. Mamimili ka. Hindi po si Lord mamimili ka ano ang pipiliin mo, pagpapala o sumpa. So pag nagkamali ka na ang pinili mo ay sumpa, ikaw may gusto nun. Hindi si Lord ang may gusto na sumpain ka. Si Lord nagbibigay lang ng mga paalala para tayo pagpalain. Pero kung hindi tayo susunod sa paalala, sumpa na po ang mo nun. Magbabasa muna tayo ng Kasi, bakit po maraming hindi pinagpapala, may mga karamdaman, may mga nagdudusa, naghihirap, at mga napapahamak. Bakit hindi pare-pareho? Mayroon namang ligtas.
Meron namang pinagpala, merong hindi. So dapat, lahat tayo pinagpala. O, basa tayo ng ano. Ayun, ito po kaya natin itinuturo ito. At lagi kong sinasabi kay Brother Dindo na para tayo lahat mapagpala. At isa pa, paano mo masasabing believer ka na may sinusuway ka? Pag may sinusuway kang salita ng Diyos, hindi ka po believer. Unbeliever. Hindi ka mananampalataya. Kasi ang mananampalataya, lahat ng narinig niya at nabasa, handa siyang gawin. Iyon po ang mananampalataya, wala siyang nire-reject. Bawat salita na naririnig niya, yes, Lord. Naalala niyo si Abraham? Pinakamabigat yun. Ang sabi ni Lord, Abraham, ialay mo ang anak mo. Yes, Lord. O kung sabihin sa iyo yan, kaya mo? Ayun po ang mananampalataya, hindi siya namimili ng susundin. Kahit pinakamabigat na utos ng Panginoon, handa siyang gawin. Iyan po ang mananampalataya. Amen. Pero kung reject, suway, hindi ka po mananampalataya. Amen. So, okay. At ito pong aral na maririnig nyo, okay, sa mga bagong dating, ay alam nyo itong ating pag-aaralan, katulad ng lagi kong sinasabi, madali po itong gawin kung gusto. Pero, agtugabay, mahirap. Sa gusto, madali lang. At ito po yung aral na iniiwasan ng napakaraming tao. Amen? Okay, ulitin ko ang aral sa mga bagong dating. Blessing and cursing. At tayo po, sabi ko nga, ikaw ang mamimili kung ang gusto mo ay pagpapala o sumpa. Taas ang kamay nung gustong pagpapala. Sumpa. Pero pag hindi ka sumunod sa aral na ito, sumpa ang abutin mo. Kasi wala pong in-between. Dalawang bagay lang, sumpa or pagpapala. Amen? Dito po sa Deuteronomy, ito lang po yung pambungad ko. Deuteronomy 28. Tingnan niya. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos. So, ang sinabi rito, kung iyong didinggin or susundin, unang pagpapala, sabi niya, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka. Yan ang unang blessing kapag sumunod ka. Pangalawa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ano yun? Magiging mapalad ka sa bayan. Ayan. Pagpunta mo ng bayan, kung titira ka doon, blessing. Saan pa? Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Bayan, syudad, barangay, saan ka man tumira? Blessing. Okay, saan pa? Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan. Yan. Malusog. Sino ang gusto ng malusog? Walang sakit. Sabi dito kung susunod ka. Pero, paano kung hindi? Ngayon sabi niya, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mahayop ang karagdagan sa iyong bakahan at mga anak ng iyong kawan. Ayan, kung may hayupan ka, ibibless ni Lord yung mga hayop mo.
Magiging mapalad ang iyong buslot, ang iyong palayok. Ayan, palayok noon siguro ang saingan nila. Ngayon, magiging mapalad ang kaldero mo. Ibig sabihin, laging may laman. Ha? Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Ha? Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo, sila lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Ayan. Kung merong mga taong gusto kang, si Lord mismo ang papalo. Ako, ilan na ba yung namatay na may mga ginawa sa akin? Yan po ang sinabi ni Paul, vengeance is mine. Si Lord ang makikipaglaban para sa iyo. Okay? Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig. Grabe ito. At sa lahat ng papatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain ka niya sa lupain ay binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung saan ka nakatira, pagpapalain ka. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. Lalakad ka sa Kanyang mga daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Sila ay matatakot sa iyo. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa sa lupain ay sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Ito mabigat. 12. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahonan at upang kapagpalain ang buong gawa ng iyong kamay at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hiram. Sino po dito ang gusto ng siya yung nagpapahiram? O baka gusto mo yung ikaw ang may utang? Mamili ka. Utang o ikaw ang nagpapahiram? Lang, Master? Mahirap yung nagpapahiram. Baka hindi ako bayaran. Di gusto mo utang. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi mo kailangang mangutang. Kung susunod, ako, wala akong utang. Hello? Sabi rito, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hiram. Ang bansa dito, tao. 13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. So, nasa pagsunod po. Ang pagpapala, nasa pagsunod. Ngayon, ito yung iniiwasan ng iba na aral Ang gusto kasi ng tao, Amen? Ngayon, meron po akong membro noon, grade 2 yata yun. Naalala mo yung brother Piril? Si Mo Wise? Grade 2 pa siguro ang batang ito noon. Nung marinig niya ang turo ko about giving, okay, ewan ko kung kaya niyong gawin ito. Grade 2, ilang taon ang grade 2? 8 years. 8 years old. Narinig niya ang aral ko. Alam niyo kung anong ginawa ng batang ito? Binibigyan ng nanay na magkano ang baon ni Mo Wise noon? 50 Kasi grade 2. Ngayon, pag binigyan ng nanay niya ng 50 pesos baon, binubukod niya yung 2 piso, ay 5. Meron siyang lata. Ibinubukod niya yung 5. At araw-araw na baon, ilan yun? Na 5 pesos a day. 25. Lalapit sa akin, si Mo Wise? Dala-dala, Pastor, tithes ko po. Grade 2.
So, may mga bata pala na hindi mahirap turuan. Ngayon, sabi niya sa akin, Pastor, tithes ko. Oh, para hindi po ako magkasakit. Kasi ano sa aral niya, na protection niya raw yun para hindi magkasakit. Oh, grade 2 natuto. So kaya kayong mga magulang, turuan nyo na ang mga anak nyo. Ang lalaki ng baon ng mga anak, hindi man lang maturuan na ibukod nyo rin kay Lord. Hindi po puro tayo ganyan. Hindi po kwentong barbero yung si Mo Wise. Totoo po yun. Tuwing linggo, dala-dala niya sa lata, 25 pesos. Binibigay sa akin. Pastor, tithes ko. 8 years old. Okay? Ngayon, bago ko ano ang aral. Si Colgate, kilala niyo yung, alam niyo yung Colgate? Yung may-ari ng Colgate? At Palmolive at marami siyang kumpanya. Ang tithes po niyan kasi born again po si Colgate. 90% ang binibigay niya kay Lord. Ngayon ang tanong, nanghihingi ba ng bigas si Colgate? So, billionaire. Biro mo ang kanyang produkto buong mundo. Kasi siya po ay marunong magbigay. Yung puro kabig, ang hirap pagpalain yan. Hindi po yung pagpapalain. At baka tubuan pa ng mga sakit yan. Ha? Okay, ano pa? Bago tayo sa propeta. Ang ating propeta ganon din, 90% ang binibigay niya. Pero ang totoo lang, hindi po 90 ang tithes, 10 lang. Yung 80, offering nila yon. Amen? Pero yung 10, iyon ang tithes nila. Okay? Ngayon, dito po sa ating propeta. Buksan nyo nga ang Bible nyo muna. Ephesians 5:10. Dito. Tingnan nyo sa Bible muna bago tayo sa propeta. Sa Ephesians 5:10, proving what is acceptable unto the Lord. So meron pong mga bagay na kalugod-lugod or katanggap-tanggap. So merong hindi. So ang ilagay natin sa ating isipan, ano ang kalugod-lugod kay Lord? Iyon ang gawin mo. So ang tanong, ang Diyos ba matutuwa pag pinagnanakawan mo siya? Amen. So pag hindi siya natuwa, alam mo na. Okay, so sabi ng Bible, proving what is acceptable unto the Lord. So kung ano lamang yung mga katanggap-tanggap kay Lord. Romans 12, verse 1 and 2. Para lalo, bago tayo sa propeta. Bible muna. Romans 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable. O paano ka magiging acceptable kung magnanakaw ka? Hindi ka magiging acceptable kay Lord. Acceptable unto God, which is your reasonable service. So, tuwing pupunta tayo dito, sacrifice daw natin yung ating katawan. Banal. Paano magiging banal yan kung magnanakaw nga?
Amen? 2 Corinthians 1:20. At pupunta po tayo sa lagi po ninyong naririnig. Corinthians 1:20. Sana. For all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen. So lahat daw ng pangako ng Panginoon, puro yes. So ang promises po ni Lord sa Bible, more or less 2,000. Para sa atin po yun. Kung susunod tayo. Amen? Now, dito po sa propeta. Ay siya pa palang, dito tayo pala sa Malakay. Lagi po natin itong pinag-aaralan. Malakay, chapter 3. Isa-isahin po natin. Ngayon, dito natin makikita kung nais mo ang blessing o sumpa. Ulitin ko, taas ang kamay ng gusto ang blessing? Sumpa. Ayaw. 3:10. 3:6 muna. 3:6. Yeah. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya't kayo, so ano po ang sabi ng Bible? Hindi siya nagbabago. Kung anong sinabi niya, hindi niya yung babaguhin. Kasi perfect po ang Diyos. Hindi siya magkakamali. Kung ano na yung sinabi niya, perfect po yun. Hindi niya yung babaguhin. 7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Ayan. So, nagpakaligaw daw at hindi sila sumusunod sa utos ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng yung hindi pala pagsunod, backsliding. Hello? Pag hindi ka pala sumusunod sa tuntunin ng Panginoon, backslider ka. Pag hindi ka sumusunod. Kahit sabi mo, nagsisimba ako, pastor. Nagpupuri ako. Backslider. Kaya sabi, manumbalik kayo sa akin. At ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinasabi, saan kami manunumbalik? Paano kami babalik? At bakit mo sinasabing babalik kami? So, kasi backslider nga eh. Okay. Saan babalik? Nagtanong si Lord dito, saan sila na backslide? Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So yun po palang hindi mo pagbibigay ng ikapo, backslider ka. Kahit dumadalo ka. Wala naman yan sa pagdalo eh. Ang pagbabackslide eh. Ang backsliding, pag hindi mo ginawa ang pinagagawa ng Panginoon. So na-backslide sila sa ikapo. Kaya pag hindi ka po nag-iikapo, backslider ka. Amen. At sabi rito, magnanakaw ka Meron kayang magnanakaw na papasok sa langit? Palagay nyo. Meron kayang pagpapalaing magnanakaw? Okay? So, verse 8. Okay. So, saan na backslide ang Israel? Sa pagnanakaw. 8. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa. Cursing.
Pag magnanakaw, cursing. Kaya kung ayaw yung maging tapat tayo sa Panginoon. Huwag tayo magnakaw. Okay. Kayo yung nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa o ng lahat daw. Ha? Okay. So, pag ikaw po ay nagnanakaw, sumpa. Kaya nagtataka ba? Hindi ba tayo nagtataka? Bakit marami naghihirap? Backslider. May sumpa. Ayun. Kaya doon sa mga backslider, ang utos ng Diyos, ito. Dalhin ninyo ang buo. Ano po yung buo? Ha? Ano yung buo? Pag sinabing buo, walang bawas. Yung buo. Yung iba kasi, binabawasan, tinatapyasan. O hindi na yung buo. So ang utos ng Diyos, dalhin nyo buo. O doon sa bagong dating, ulitin ko ito. May membro tayo noon si Mo Wise. Grade 2. Yung baon niya, ibinubukod na niya yung 5 piso kasi 50 pesos ang baon niya araw-araw. Nilalagay sa lata. O, alam nila yan. At ibibigay sa akin linggo. 8 taon ang edad, naturuan. Tapos yung mga matatanda hindi naturuan. Yung 8 taon natuto. So, sabi niya, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at Kaya pala pinadadala yung 10 para may yung trabahador naman may pagkain. Para tumaba naman. Yung nagtatrabaho sa yung nagtuturo. Hello? Kasi alam niyo po ang Levites, kasi 12 tribes po 'yan. Ang 11 tribes binigyan ni Joshua ng mga lupain. Pero ang Levites wala. Bakit wala? Kasi ang pagkain, kabuhayan nila magmumula sa 11 tribes. Kasi nasa simbahan sila eh. So kung sino ang nasa simbahan, para doon sana yung 10. Kaya lang napupunta sa kuryente, napupunta sa building, sa tubig. Gusto ko rin sanang tumaba eh. Yung Levites wala eh. Amen? Pero sila noon, biro mo 11 tribes, nagtatize sa Levites. Kaya ang laki ng natatanggap ng Levites. Oh. Kayo po ang mga Levites. Ay, ako pala ang Levites. Kayo yung 11 tribes. Hello? Oh. Ayun sabi niya, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga bukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hamon po ito ni Lord. Subukan nyo anya ko. May sunubok ba? Buo? O puro tapyas? Kasi pag sinabi pong buo, lahat ng dumating sa iyo, itatights mo yan. May dumating sa iyo, magandang relo. Tanong mo, magkano ang bali mo dito sa bigay mo sa akin? Sinabi, 50,000. Magkano ang ibibigay mo kay Lord noon? Ngayon, kung ayaw mong mag-tithe, ibalik mo.
Dahil magnanakaw ka na niyan. Pamahirap ano? Pero sa gusto, gagawin. Huwag tayong puro ganyan. Kasi once na hindi ka naging tapat kay Lord, consequence. Sabi rito, biro mo yan, oh. Bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, apaw na blessing. Tayo susunod. 11. Ito na. Pag sumunod ka, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubos sa parang sabi ng Panginoon ng mga mo, walang salot. Walang sakit. Kasi sakit, salot po yan. Kung magiging tapat ka kay Lord. Kaya kung gusto mo maganda ang buhay mo, sumunod ka. Ay yung iba, mabait naman si Lord. Ay sabi ko nga sa inyo, kung mabait si Lord, bakit nga pinuksa niya yung tao noon? 8 lang ang buhay sa buong mundo. Pag mayroon kang hindi ginawa, kasama ka sa pupuksay ni Lord. Hindi po puro bait si Lord. Mabait si Lord kung tagasunod ka. Pero kung hindi ka sumusunod, anong bait ang matitikman mo kay Lord? Palo. Amen? 1 Corinthians 9:14. So kung gusto nyo ba malusog, dalhin nyo kay Lord yung para sa Kanya. 1 Corinthians 9:14. Sabi yan. Gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon. Uutos ito. Na ano? Na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sino po yung nangangaral? Sino nangangaral? O dapat daw ako, mabuhay ako sa Ebanghelyo. Kaya pala dapat, kasi wala nang ibang inaasikaso ang pastor. Pangangaral na lang. Wala nang trabaho. Paano mabubuhay ang pastor niyan? Okay? Okay. Sabi rito, we tithe because we have a personal financial responsibility to our church. Meron lahat ng bahagi ng church. Meron tayong responsibilidad sa church. Lahat po. Hindi po pwede yung iba, wala, hindi kasama. Lahat daw tayo responsable sa kung ano ang mga dito sa church. Hello? Gusto nyo, may pakita ko sa inyo. Tumingala kayo banda rito. Tingala nyo ang mata niya. Ano nakita niya? Mabuti wala kayo nung isang araw, nakita nyo sana doon sa kusina ang tubig. Amen? So, dapat tulong-tulong. Although, meron po naman dito sa ating church na talagang saludo ako. Pagdating sa, talagang Bruce Lee. Okay. Now, sabi rito we have a pastor who tend to our needs and the management of our church, and they need to be able to live too. Jeremiah 22 verse 13 sabi niya, woe unto him that buildeth his house by unrighteousness and his chambers by wrong, that useth his neighbor's service without wages, and giveth him not for his work. May sumpa. Yung
kumbaga nagpatrabaho ka ng bahay mo, yung trabahador mo, hindi mo pinasahod. Meron bang ganon? Ikaw, Brother Buds, nagtrabaho ka, kontrata. Katulad ng ating kapatid sa Mangin, 4 years yatang hindi pinasahod. Ay, masakit yung Kuya Idi. May sumpa pala yung gano'n na hindi mo pinasahod yung tao. So tayo po, ang builder dito, ang trabahador dito sa church, ang pastor, kinukumpuni kayo. Kayo po ang bahay eh. Kinukumpuni ang inyong pananampalataya para makarating kayo sa langit. Amen? So pag hindi raw tayo nagbabayad ng upa, may sumpa. Amen? At ang upa mo rito, yung pagbibigay mo ng tapat sa Panginoon. Upa mo po yun. Amen? Now, dito po sa ano. Therefore, sabi niya, as you tithe, the Almighty God promises to likewise bless you. On the other hand, if you do not, then you are robbing God. Pag hindi ka daw nagbibigay ng ikapo mo, ay nagnanakaw ka. The end result is recorded in the Holy Writ. Ye are cursed with a curse. Kaya wag po tayo magtaka, bakit may mga naghihirap? Kasi nasa ilalim po sila ng sumpa. Amen? Meron po akong babasahin dito. Buksan mo nga, Leia, yung ano, Psalms 24:1. Psalms 24:1. Pag hindi nyo ito natanggap, talagang hindi kayo magiging tapat kay Lord. Amen. Pero pag natanggap mo ang verse na ito sa puso mo, magiging tapat na tapat kayo kay Lord. Ano sabi rito? Psalms 24:1. Kaya nyo bang tanggapin ito? Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanglibutan. At silang nagsisitahan dito. Pag natanggap mo yan sa puso mo, magiging tapat ka kay Lord. Ano yun? Lahat daw ay pag-aari ng Diyos. O, saan ang pag-aari mo dyan? So, ulitin ko, pag natanggap mo ang aral na ito ng awit o Psalms, na lahat pala ng bagay ay pag-aari ng Diyos, hindi ka magnanakaw. Kasi siya pala, pati tao, pati lahat. Ang Diyos ang may-ari. Wala tayong pag-aari. Kaya niyo ba tanggapin yan? Tatlo. Ay, ilayang bilay. Ulitin ko, kapag hindi mo natanggap ito, kailanman hindi ka magiging tapat kay Lord. Pero pag natanggap, ay, si Lord pala. Si Lord pala ang may-ari ng lahat. Pati ako, pag-aari pala ng Diyos. Ay, hindi ako magnanakaw sa Kanya. Siya pala ang may-ari. Halimbawa, sa bahay mo, lahat pag-aari mo, may trabahador ka ron. Okay. Kumukuha ng kung ano-ano. Anong mangyayari? Di ba? Kasi wala naman siyang pag-aari doon, bakit kumukuha siya? So, ito pong lahat ng bagay, pati buhay mo, pati anak mo, asawa mo, lahat ng meron ka. Pag natanggap mo na iyan pala ay pag-aari ng Diyos, magiging tapat ka sa Kanya. Kaya marami pong hindi tapat kay Lord kasi akala niya, siya ay may-ari. Nakuha niya na. Kung bakit maraming hindi tapat. Kasi ang alam niya, siya ang may-ari, hindi si Lord. Paano kung sinilang kang pilay? Putol. Paano ka? Kasi ang nagtrabaho yata ako. Ay kaya nga kung
sinilang kang putol ang katawan, paano ka makapagtrabaho? Kaya ka nakapagtrabaho kasi buo kang nilikha ng Diyos. Kumpleto. May sabi rito, elsewhere, the Bible says, the silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. Haggai 2:8. Before we become possessive about the treasures of this world, let us first remember that He created this planet and everyone on it, and even though Satan holds a temporary dominion through sin, the earth belongs to God. Pag-aari po ni Lord dito, wala isinilang tayo hubad. Ganon din ang mga nanay natin. O, sabi nila, akin ang lupang yan. Sino may sabi sa kanya? Paano naging kanya yun? Pinatituluhan, akin to. Kay Lord po yan. Wala pong pag-aari ang tao dito. Kaya nga, ang mga matatapat na lingkod ng Diyos, nilalagay nila sa isip nila, wala akong pag-aari. Kaya hindi sila maramot. Pero, yung mga mararamot, kasi ang alam nila, akin ito. Kaya sila madamot. Pero pagka tanggap na nila sa buhay nila, kay Lord ito, hindi siya magdadamot. Amen. Unfortunately, sabi niya, many Christians today misunderstand the idea of tithing. Hindi nila naintindihan. They often think of it as giving a tenth from their own property to God. Ang akala nila, nagbigay sila kay Lord ng ikapo, galing sa kanila. Galing din yan kay Lord. Nagbigay ka kay Lord nang galing sa Kanya. Walang galing sa iyo. Ayan po ang masakit sa ano eh. Akala kasi nila, nagbigay na ako ah. Kailan ka nagbigay? Ulitin ko ito. Isa lang po ang naibibigay natin kay Lord na galing sa atin. Worship. Pero material, lahat po iyan ay pag-aari ng Diyos. Wala tayo. Kaya pag nagdamot ka, yun po, masasaktan si Lord nung biro mo, yung Kanya kinuha mo. Sabi niya, in reality, it is God that has done the giving to us. O yan. And claims the return of only 10 of His own property. Pasalamat kayo, hindi po ako ang Diyos. Kung ako ang Diyos, ang kukunin ko 90. Ang lupit mong Diyos, Pastor. Kaya nga pasalamat ka, hindi ako ang Diyos. Si Lord ang kinukuha lang sa atin 10. 10 lang. Hello? Pag ako ang naging Diyos, subukan nyo. 90. Sabi rito, however, in reality, it is God that has done the giving to us and claims the return of only 10% of His own property. Tithing is not taking a tenth of our own money and giving it to God, but it is returning. Ayun. Ang tithes pala, ibinabalik mo lang sa Kanya, yung Kanya. Hindi ka naman nagbigay. Dahil wala nga tayo maibibigay kay Lord eh. Yung ibinigay sa atin, ibalik mo yung Kanya. Kasi may bahagi si Lord dyan. Yung iba, binigyan na, pati yung kay Lord, kinunin. Sabi nang huwag kunin, kinunin. Ano sabi niya? But it is returning a tenth of what was already his to begin with. Yan. Isinuli mo lang naman. Kumbaga, pinadaan lang sa'yo, pero ibabalik mo sa Kanya, yung Kanya. The Scripture says,
But who am I and who are my people that we should be able to offer so willingly as this? For all things come from you. And of your own, we have given you. Oh, mula sa iyo, ang ibinibigay namin sa iyo. Mula din kay Lord, yung binibigay natin sa Kanya. So kaya pag hindi mo binigay ang tama, nagnanakaw ka. Kasi Kanya yan. Kaya huwag kang magtaka kung bakit maraming hindi magagandang nangyayari. Pagka ang isip mo, akin to, magnanakaw ka. Tiyak nanakawan mo si Lord kasi ang alam mo kay iyo yan. Amen? Okay. God is so generous to us. He gives us the 90% and retains only 10% of what is rightfully His. Oh. So binigyan tayo ng 100. Okay? Yung 10, Kanya yun. Ibabalik mo sa Kanya. At pag hindi mo binalik, utang. At sabi ko kay Dindo kanina, ang utang ay mananatiling utang yan. At kapag hindi mo nabayaran yung utang mo, at nag-utang ka ulit, palaki ng palaki ang utang mo. Paano kung may patubo yan? Amen? Di ang laki ng babayaran mo yan. Lalo kung 20% yung tubo. Naku, lalaki yun. Ha? Tithing is a test of our stewardship over the property of God. So, pinagkatiwalaan pala tayo. Ha? Tayo pala ay katiwala ng pag-aari ng Diyos. Kung anong dumating sa iyo, kay Lord John, pinagkatiwalaan ka niya. Amen. A test of our honesty to return to God what is rightfully His. So pinagkakatiwalaan tayo ni Lord kung ating ibabalik yung Kanya. Amen? A test of our obedience to do what He told us to do. And a test of our love and desire to please Him with our lives. Ano po sabi? Pagsubok sa ating pagsunod. Gawin kung ano ang sinabi niyang gawin natin. Tayo po ay tinitesting ni Lord kung susunod tayo sa Kanyang mga panukala. Amen? Oh. And a test of our love and desire to please Him with our lives. Tithing is a demonstration that we believe in God. Oh. Isa pala itong pagsubok sa atin kung naniniwala tayo sa Diyos. Pag hindi ka naniniwala, hindi ka magta-tithes. Hindi mo yung gagawin. Kasi ang tithing, nagagawa ito ng taong naniniwala talaga sa Diyos. Amen? And that we acknowledge that He is the provider of all material blessing. Huh? If you haven't the faith to believe that the tithe belongs to the Lord, neither can you have faith in Him to meet your financial needs. Oh. So kung wala kang paniniwala at pananampalataya na ang tithes ay pag-aari ng Diyos, hindi ka rin maniniwala na ang pagpapala galing sa Kanya. Kaya ang alam mo, kaya ka nagkaroon, lakas mo o nagtrabaho ka. So si Lord, wala doon, hindi kasama. Masakit kay Lord yun. Na yung blessing na natatanggap mo, hindi mo ma-acknowledge na galing sa Kanya. Masakit kay Lord yun. Pero kung nagtatize ka, iyan ay isang tanda na nire-respeto mo ang Diyos. Tinatanggap mo sa sarili mo, Lord, ito'y galing sa iyo, kaya ibabalik ko yun sa iyo. Amen. Hello. Anong sabi kanina? Para naman yung pastor na nagtuturo sa inyo ay merong vitamina. Ha? After all, if you don't believe that the tent is His,
You must not believe that the whole earth is His either. Hindi ka rin maniniwala na kay Lord itong mundo. Kung hindi ka naniniwala na ang tithes para kay Lord. Amen? Without that confidence in His supremacy. Without that confidence in His supremacy, there could be no confidence in His ability to provide our needs. Hindi ka rin magtitiwala. Amen? Kung wala kang tiwala doon sa ginagawa ng Diyos na Kanya ang daigdig, at Siya ang dakilang Diyos na nagbibigay, hindi ka rin magtitiwala sa Kanya, sa Kanyang kakayanan para tayo ay pagkalooban Niya. Yun po ang nangyayari. Wala sa isip mo na galing kay Lord itong natatanggap ko. Amen. God asks. Ayan. Ano yung ask? So, hinahanap ni Lord yung tithes natin. Sabi niya, God asks. Hinihingi niya for our tithes because He knows that money is one of man's most significant stumbling block. Ito po, tinitisting tayo ni Lord kasi ito yung kinatitisuran ng tao. Marami ang tiso dito. Pagka napunta na sa kanyang kamay ang pera, ayaw nang lumabas. Hello. Itinali na sa bulsa. So, hinihingi niya yung ating ikapo. Kasi, tinitesting tayo ni Lord kung hindi ka matitisod. Taas nga ang kamay dito ng tisurin. Pag may amba, lalamot. Lalamot. Ano ba yan? Hindi na ako natalo. Sino? Tinakot mo. Baka puro sumpa nang abutin mo. Napunta ka na sa tama. Lumabas ka pa. Greed. Ayan. Greed and fear force us to hold tightly to our money. Alam niyo yung greed? Masyado kang sakim. Yung kasakiman daw, at takot. Takot mabawasan ba? Yung takot daw mabawasan at kasakiman, iyon ang dahilan kung bakit natin yung kayamanan. Ayaw nating naalala ko may pastor po na sa Bicol noon. Naawa ako dahil nakitira doon sa hindi naman niya membro. Dat na namin ni Jackie noon. Maliit pa ito si Angel. Walang membro, mga kapatid. Nakitira na lang sa ibang pastor. Doon siya, pati yung anak asawa. Ay, mga membro, pinabayaan. Mabuti na lang dito, hindi niya ako pinabayaan. Kaya lagi masarap ang pagkain ko . May mga ganun palang membro, walang pagmamalasakit siya. Kaya pinabayaan. Membro nung, may pastor doon, yung membro niya, nakitira siya doon. Kasi wala siyang, galing siyang Manila, dinala siya doon ng isang organisasyon, pinabayaan din. Kawawang cowboy. So, hindi dapat ganun ang membro sa kanyang pastor. Yun mo, pastor yan ang nagdadala ng kaligtasan mo, pinababayaan mo. At alalahanin yung nagdadala sa iyo sa kaligtasan, si Lord po yan. Tapos pinababayaan mo. Matanong kita, Brother Gerald, doon pa sa Bicol, pag humahayo ang pastor, anong ginagawa ng membro? Ayan .
sa Bicol. Pag humahayo ang pastor, nag-aambagan ng mga membro. Iyan po ang sa church. Tumutulong ang tupa sa bawat misyon ng pastor. Okay? Greed and fear force us to hold tightly to our money. Many people worship money and will do whatever it takes to get it and keep it. Okay, so kulang na po ako sa oras. Sa ibang araw siguro, idugtong ko ito. Kasi mahalaga po ito. Ang blessing po kapag bukas ang kamay mo. Amen. Pero kung sarado ang kamay mo, nagdadamot ka kay Lord, mararanasan mo pagdadamutan ka ni Lord. Kasi what you sow is what you reap. Pero kung bukas ka kay Lord, bubuksan niya ang langit para ibuhos sa iyo ang pagpapalang walang sapat na silid na paglalagyan. Amen? Okay, may napulot? O, ulitin ko, yung mga anak niyong maliliit, turuan nyo na yan. Para pagdating ng panahon, nakaukit na sa puso nila ang pag-ibig sa Diyos.